today ay manganganak ang aking Belgian na si Honey. Ayan. So, nagle-labor na siya, guys. Ayan. Nagne-nesting na siya since 8 AM. So, ako ay waiting. So, naready ko na lahat. Ayan. Nilagyan ko siya ng karaton para maayos yung pagne-nesting niya. And, eto yung mga kailangan natin. Meron tayo ditong alcohol and injection para pag nag-hard labor siya. Meron din tayong gloves. And ito, para sa pagputol ng pusod ng ating puppy. Ayan. May sterilize tayong gunting. Ayan. So, ito, para pag lumabas yung tuta, malalagyan natin ng tag. Manganganak na siya. Ayan. Lay down, please! Oh, boy. Diba? Ayan ang kanyang tiyan. Ah! Ito na, guys. Yung tuta niya, oh. Nabukol na. So, medyo matatagalan pa to. Mamayang gabi pa to. Ayan. Nabukol na siya. So, meron na siyang milk, guys. Meron na siyang milk. Ay! Ayan. So, may gatas na siya, guys. So, I'm waiting. Ayan. Meron akong coffee. And so, hindi ko alam kung anong oras kami matatapos dito. Ayan. Hindi pa natin alam kung anong oras yung lalabas ang next. Kasi parang may pa siyang laman, guys. Malaki pa yung tiyan niya. Siguro mga 3 or 4. Mga 3 or 4 na lang yan. Sigurado. Ganito ang sitwasyon namin kapag manganganak. So, meron ako ditong electric fan. Ayan. And, opo ako dito while waiting. Kung may lalabas pa. Ayan. Waiting pa rin kami, guys. With my gloves. Para ready. So, magti-tiktok na lang muna tayo. Ayan, guys. So, after doon, pag nanganak, nilalagay natin siya dito sa, ayan,
ito ay kulungan ng aking mga tuta. So, ito talaga yung kulungan nila. So, ayan. So, ito yung mga unang paanak natin. Ayan. So, kulungan talaga nila yan. Pang-baby. Pang-baby ko yan. Ayan. So, itong bago panganak dito naman sa kabila. So, nilalagay nating ilaw ay ito. Yung parang sa manok. Para papainit dun sa mga tuta. Ayan, habang wala, hindi sila sa tabi ng nanay nila. Ayan. So, usually guys, inahayaan ko lang si Honey na siya ang mag-cut ng umbilical cord. So, this time kasi parang pagod siya. Hindi niya kinakat ng ayos yung pusod ng anak niya. Tapos, hinahayaan niya lang yung sa nakatakip dun sa ilong. So, dapat kasi yun ang uunahin. So, kaya ko siya tinutulungan na lang. Kasi, pag once na mali ng cut ng pusod yung nanay, matamaan yung ibang parte ng katawan niya, magkasugat doon sa part na yon, ay magkakaroon ng infection agad yung aso. Posibleng mamatay yung tuta. Kaya kadalasan, yung ibang nag-aalaga ng aso, namamatayan sila ng pagkaanak kasi mali yung pagkaputol ng pusod ng nanay ng aso, tatamaan yung hindi dapat matamaan, ayun, nagkakasugat, namamatay sa infection yung aso kasi mahina pa yung katawan ng aso sa infection, hindi nila kaya yung magkasugat sila. So, ayun, ako na lang yung nagpuputol pag alam kong hindi kaya nung nanay. So it's already 1 a.m. and we've got 8 puppies from our Honey.